Umalingaw-ngaw ang matalim na tunog ng kulog, kasabay ng walang awang pagbuhos ng ulan sa Maynila. Para kay Mariano, ang bawat patak ay parang isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala na isa na namang gabi ang magtatapos sa kabiguan. Basang-basa na ang kanyang damit, at ang munting ilaw mula sa kanyang kariton ng pagkain ay tila anumang oras ay susuko na rin sa malakas na hampas ng hangin. Kailangan na niyang umuwi. Nag-aalala na siya sa kanyang ina. Ngunit ang laman ng kanyang isip ay ang reseta ng gamot na nakatupi sa kanyang bulsa. Kulang pa ang kanyang benta. Bigla, sa gitna ng ugong ng hangin at ulan, may narinig siyang isang tunog na kakaiba. Isang mahinang pag-iyak. Napahinto si Mariano. Tumingin siya sa paligid, sa madilim na eskinita, kung saan tanging ang ilaw lang mula sa kanyang kariton ang nagbibigay liwanag. Baka guni-guni lang niya iyon. Isang panlilin lang ng pagod at gutom. Nagpatuloy siya sa pagtulak ng kariton. Isang hakbang, dalawa. Ngunit narinig niya ulit ito, mas malinaw ngayon. Hindi ito guni-guni. Tunog ito ng isang bata. Bumigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa awa. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton patungo sa pinanggagalingan ng tunog. At doon, sa isang sulok, nakasiksik ang isang batang lalaki. Nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi marahil sa gutom. Ang damit nito ay manipis, at ang kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay nangungusap ng matinding kalungkutan. Napabuntong hininga si Mariano. Ang natitirang pagkain sa kanyang kariton, ang sanay huling pag-asa niya para makabili ng gamot ni nanay. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Pero habang tinititigan niya ang bata, nakikita niya ang sarili niya noong kanyang kabataan. Ang hirap, ang gutom. Lumuhod si Mariano para magpantay sila ng bata. Bata, mahina niyang tawag. Ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang bata. Lalo lang itong sumiksik sa pader, yakap-yakap ang sarili. Ngumiti si Mariano ng isang pilit na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, "Naiintindihan kita. Huwag kang matakot." Sabi niya, "Hindi kita sasaktan." Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain sa kanyang kariton. Ang amoy ng mainit na arroz caldo ay kumalat sa malamig na hangin. Kumuha siya ng isang mangkok at pinuno ito ni, "Heto." Inabot niya sa bata. "Kumain ka muna para magkalaman ang tiyan mo." Nag-aalangan ang mga mata ng bata, ngunit nanaig ang gutom. Dahan-dahan niyang inabot ang mangkok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusubo ang unang kutsara, tapos ang pangalawa, at hindi na siya tumigil pa. Tahimik lang na pinanood ni Mariano ang bata. Sa bawat subo nito, tila nababawasan ang bigat sa kanyang puso. Ang gamot ng ina niya, bukas na lang niya poproblemahin ulit. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang isang gutom na sikmura na napunan. Nang maubos ng bata ang pagkain, tumingin ito kay Mariano. May bahagyang kislap na sa kanyang mga mata. "Salamat po," halos pabulong niyang sabi. "Walang anuman," sagot ni Mariano. "Ano ang pangalan mo?" "Toby po." "Ako naman si Mariano." "Umuwi ka na, Toby. Hinahanap ka na siguro sa inyo." Yumuko lang si Toby. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bigla itong tumayo at nagmamadaling tumakbo papalayo, nawala sa dilim ng eskinita. Naiwan si Marianong mag-isa, kasama ang walang laman na mangkok at ang mas lalong malakas na buhos ng ulan. Napabuntong hininga na lang ulit siya. Nagsimula na siyang ayusin ang kanyang mga gamit para umuwi. Habang inaangat niya ang isa sa mga takip, may napansin siyang isang bagay na naiwan sa ibabaw ng kariton. Isang maliit at lumang litrato. Kinuha niya ito. Halos mapunit na ang mga gilid at kupas na ang kulay. Larawan ito ng isang magandang babae na nakangiti, habang karga ang isang batang mukhang si Toby noong mas maliit pa ito. Isang ngangiting puno ng pagmamahal. Binaliktad ni Mariano ang litrato.
May nakasulat sa likod nito. Isang pangalan na isinulat ng kamay. Lourdes M. Napahigpit ang hawak ni Mariano sa litrato. Sino si Lourdes M? Siya ba ang ina ng batang ito? Bakit niya hinayaang mag-isa sa lansangan ang kanyang anak sa ganitong panahon? Isang pakiramdam ng responsibilidad ang biglang bumalot sa kanya. Hindi ito tama. Tumingin siya sa madilim na eskinita kung saan nawala si Toby. Hindi kita pababayaan, bata. Hahanapin natin ang nanay mo. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat pagsikat ng araw ay senyales ng panibagong paghahanap para kay Mariano. Paulit-ulit niyang nilibot ang mga eskinita ng Quiapo, ang mga ilalim ng tulay sa Tondo, ang mga lugar kung saan posibleng magpalaboy-laboy ang isang batang tulad ni Toby. Ngunit wala. Walang nakakakilala sa bata. Walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod at bigo. Ang reseta ng kanyang ina ay nananatiling nakatupi sa kanyang bulsa, isang paalala ng responsibilidad na hindi niya matakbuhan. Ngunit sa tuwing susuko na sana siya, naaalala niya ang mga mata ni Toby at ang pangalang nakasulat sa likod ng litrato, Lourdes M. Isang pangako ang binitiwan niya at hindi niya ito kayang talikuran. Isang hapon, habang nagpapahinga saglit malapit sa isang newsstand, narinig niya ang usapan ng tindero at ng isang customer. Nabalitaan mo ba? Ang mga Montemayor naghahanap daw ulit ng kung sinong makakatulong sa anak nilang si Lourdes. Ay, kawawang babae. 20 taon na ang nakalipas, hindi pa rin nakakalimot sa trahedya. Montemayor. Ang apelyidong yon ay tila isang kidlat na gumising sa pagod na diwa ni Mariano. Montemayor. Lourdes M. Hindi kaya? Naglakas loob siyang magtanong sa tindero. Itinuro nito ang direksyon patungo sa isang kilalang subdivision kung saan nakatira ang mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Isang lugar na ni sa panaginip ay hindi niya pinuntahan. Kinabukasan, isinuot ni Mariano ang kanyang pinakamatinong damit na kahit anong laba ay bakas pa rin ang kupas at hirap. Ipinagbilin niya ang kanyang ina sa isang kapitbahay at buong tapang na naglakbay patungo sa isang mundong ibang-iba sa kanya. Walang ingay ng busina, walang sigawan ng mga tinderong tulad niya. Tanging ang maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga sprinkler na nagdidilig sa malalawak na hardin. Bawat bahay ay parang isang palasyo at sa dulo ng isang kalye, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang dambuhalang pader na bato ang bumungad sa kanya. Sa gitna nito ay isang napakataas na bakal na gate, itim at elegante, na may letrang M na nakaukit sa gitna. Sa likod ng gate, natatanaw niya ang isang mansyon na napakalaki at napakaganda. Napalunok si Mariano. Para siyang isang langgam na napadpad sa kaharian ng mga higante. Anong karapatan niyang kumatok dito? Sino ang maniniwala sa isang hamak na magkakariton? Nanghihina ang kanyang tuhod. Tatalikod na sana siya. Ngunit kinapa niya ang litrato sa kanyang bulsa. Ang ngiti ng babae. Ang mga mata ni Toby. Hindi. Kailangan niyang subukan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang intercom sa gilid ng gate. Ilang sandali, isang matigas na boses ang sumagot. Sino yan? Magandang hapon po. May mahalaga lang po sana akong sasabihin tungkol kay Lourdes Montemayor. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Maya-maya'y bumukas ang isang maliit na pinto sa loob ng malaking gate at lumabas ang isang gwardiyang nakauniporme. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at bakas sa mukha nito ang pagdududa at pagmamaliit. Anong kailangan mo kay Ma'am Lourdes? Mayroon po akong kailangan lang pong ipakita. Tungkol po ito sa isang batang lalaki. Wala kaming panahon sa mga manloloko dito, malamig na sabi ng gwardiya. Umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema. Akmang isasara na ng gwardiya ang pinto ng isang itim
at makintab na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Automatikong bumukas ang dambuhalang gate. Mula sa kotse ay bumaba ang isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak. Nakasuot ito ng mamahaling barong at sa kabila ng edad, bakas pa rin sa tindig nito ang awtoridad. Sinubukang harangan ng gwardiya si Mariano, ngunit sa huling lakas ng loob, humakbang si Mariano paharap at itinaas ang hawak niyang litrato. "Sir, sandali lang po!" Sigaw ni Iya. Napahinto ang matandang lalaki, si Don Ricardo, at naiinis na lumingon sa kanya. Ngunit nang makita nito ang litrato sa kamay ni Mariano, biglang nagbago ang itsura nito. Ang pagkainis sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mariano. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kupas na larawan. Ang kanyang boses ay nanginginig nang magtanong, "Saan mo nakuha yan?" Para kay Mariano, ang pagpasok sa loob ng mansyon ng mga Montemayor ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos nakikita niya ang sariling refleksyon. Isang lalaking nakasuot ng kupas na damit sa gitna ng karangyaan. Ang kisame ay napakataas at may nakasabit na dambuhalang chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ang hangin ay amoy bulaklak at sahig na kalilinis lang, malayong malayo sa amoy ng usok at alikabok ng kalsada na kanyang kinalakihan. Iginiya siya ni Don Ricardo papasok sa isang malawak na sala. Bawat muebles ay mukhang mas mahal pa sa kabuuang laman ng kanyang kariton. Ang mga katulong na nakapila sa gilid ay napapatingin sa kanya, mga matang puno ng pagtataka. Napalunok si Mariano. Nagsimulang bumalik ang pagdududa sa kanyang dibdib. "Manatili ka lang dyan," sabi ni Don Ricardo sa kanya, bago humarap sa isa sa mga katulong. "Patawagin mo si Toby." Ilang sandali lang, mula sa isang pasilyo ay lumabas ang batang lalaki. Nakasuot na ito ngayon ng malinis na damit at bagong tsinelas. Nang makita nito si Don Ricardo, natigilan ito. "Lolo?" Nanginginig na tanong ni Toby. Ang awtoridad sa mukha ni Don Ricardo ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng matinding pananabik at kalungkutan. Lumuhod siya na hindi alintana ang mamahaling barong at idinipa ang kanyang mga braso. "Apo ko," sabi ng matanda. Basag ang boses. Tumakbo si Toby at yumakap ng mahigpit sa kanyang lolo. Doon, sa gitna ng malawak na sala, umagos ang mga luhang matagal nang naipon. Ang mga katulong ay hindi na rin napigilang mapahikbi. Isang pamilyang nabasag ay unti-unting nabubuo muli. Nakatayo lang si Mariano sa isang sulok, isang tahimik na saksi sa lahat. Nakaramdam siya ng saya para kay Toby. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niyang hindi na siya kabilang dito. Tapos na ang kanyang papel. Oras na para umalis. Akmang tatalikod na siya ng isang boses ang pumigil sa lahat. Anong nangyayari dito? Lahat ay napalingon. Sa itaas ng engrandeng hagdanan ay nakatayo ang isang babae. Siya ang babae sa litrato. Ngunit kung sa litrato ay puno ng buhay ang kanyang mga ngiti, ang babaeng nasa harap nila ngayon ay parang isang anino. Maganda siya, walang duda, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Parang isang manikang porselana na nabasag at pinilit lang buuin muli. Siya si Lourdes. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan. Tumingin ito kay Toby, hindi bilang isang ina na nakita muli ang nawawalang anak, kundi bilang isang estranghero. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mukha. Ang masayang tagpo kanina ay napalitan ng isang mabigat at malungkot na katahimikan. "Sino ang batang yan, Papa?" tanong ni Lourdes. Ang boses ay mahina at walang buhay. Bago pa man makasagot si Don Ricardo, isang babae pa ang lumabas mula sa isang silid. Elegante itong manamit at may matamis na ngiti sa labi. "Pinsan," sabi nito kay Lourdes,
Huwag mo na siyang intindihin. Halika, samahan mo ako sa hardin. Ngunit habang kinakausap nito si Lourdes, ang mga mata nito ay napako kay Mariano. Isang tinging mapanuri, malamig, at puno ng pagdududa. Naramdaman ni Mariano ang bigat ng tinging iyon na tila sinasabing, "Sino ka at anong ginagawa mo dito?" Ito si Bianca. Ilang oras ang lumipas. Si Mariano ay dinala sa isang opisina na puno ng mga libro. Doon, ikinuwento sa kanya ni Don Ricardo ang lahat, ang trahedya, ang sakit ni Lourdes, ang 20 taon ng paghihintay at pag-asa. Ang batang iyon, si Toby. Siya ang nag-iisang himala na hinihintay namin. Sabi ni Don Ricardo, ang mga matay pagod. At ikaw ang nagdala ng himalang yun dito. Wala po iyon, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Tinitigan siya ng malalim ni Don Ricardo. May kabutihan sa puso mo, Mariano. Isang bagay na bihira na sa mundong ito, lalo na sa mundo namin. Huminga ng malalim ang matanda. Kaya meron akong isang pakiusap, isang alok. Ano po iyon, sir? Nakita mo ang anak ko. Nandito siya sa bahay pero ang isip niya, matagal nang wala. Natatakot siya sa lahat. Ngunit ang pagdating ni Toby at ang pagdating mo, baka ito na ang pagbabagong kailangan niya. Gusto kitang kunin para maging kasama ni Lourdes. Alagaan mo siya. Samahan mo siya sa hardin. Maging kaibigan ka niya. Babayaran kita ng sapat para hindi mo na kailangang itulak pa ang kariton mo sa gitna ng ulan. Natigilan si Mariano. Siya, isang hamak na magkakariton, magiging tagapag-alaga ng isang Monte Mayor? Imposible. Pumasok sa isip niya ang kanyang ina. Ang mga gamot na kailangan nito, ang buhay na maibibigay niya dito. Ngunit tumingin siya sa mga mata ni Don Ricardo. Nakita niya hindi lang ang isang mayamang negosyante, kundi isang desperadong ama na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Naramdaman ni Mariano ang awa, ang responsibilidad. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kanyang desisyon. Sige po, sir. Tatanggapin ko. Ang mundo ni Lourdes ay gawa sa hamog. Isang makapal at puting hamog na bumabalot sa kanyang mga alaala, sa kanyang mga nararamdaman. May mga araw na gigising siya at ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking pagkabagot. Isang manhid na mundo kung saan ang oras ay dumadaan nang hindi niya namamalayan. Ang tanging lugar kung saan bahagyang humahawi ang hamog ay ang hardin. Doon, may mga kulay. Ang pula ng mga rosas, ang luntian ng mga dahon, ang asul ng langit. Ang hardin ang kanyang santuaryo. Ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may isang bagong anino sa kanyang santuaryo. Isang estranghero. Ang pangalan daw niya ay Mariano. Nakakairita ang kanyang presensya. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang malakas na ingay sa tahimik na mundo ni Lourdes. Bakit kailangan niyang nandito? Isa na naman ba siya sa mga taong pinadala ng kanyang ama para bantayan siya? Nakatayo si Lourdes sa malayo, sa likod ng isang salaming bintana. Pinapanood ang lalaki. Hindi ito katulad ng mga nurse o mga therapist na ipinadala noon. Ang mga yon, laging may dalang ngiti na hindi naman umaabot sa mata. Laging may mga tanong na nakahanda. Kumusta ka na, Lourdes? Anong nararamdaman mo ngayon? Si Mariano iba. Ang ginagawa lang nito ay mag-alaga ng mga halaman. Pinuputol nito ang mga tuyong sanga, tinatanggal ang mga damo, at kinakausap paminsan ang mga rosas na tila mga matatalik na kaibigan. May kalinga sa bawat hawak nito sa mga bulaklak. Isang kalingang hindi ipinipilit. Patuloy niya itong pinanood. Araw-araw. Nagtataka siya. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang silya sa beranda, narinig niyang may kausap si Mariano sa cellphone. Nakatago ito sa likod ng isang malaking halaman. Marahil ay inaakalang walang nakakarinig. Opo. Naiki, kumain na po ako. Mahina ang boses nito.
ngunit puno ng lambing. Huwag po kayong mag-alala. Uminom na po kayo ng gamot niyo sa tamang oras. Ha? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Opo, Nay. Opo, mahal na mahal din po kita. Biglang may kumirot sa puso ni Lourdes. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang salitang mahal kita ay tunog banyaga sa kanyang pandinig. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Mariano, napakatotoo, napakainit. Sino ang lalaking ito na kayang magsalita ng ganito katamis na mga salita? Kinabukasan, lumapit sa kanya ang pinsan niyang si Bianca. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay ni Bianca ay laging malamig. "Pinsan, kumusta ka?" tanong nito. Ang boses ay malambing gaya ng dati. Hindi sumagot si Lourdes. "Nakikita kong pinapanood mo ang bagong Alalay." Patuloy ni Bianca. May bahagyang diin sa huling salita. "Mabait naman siya, hindi ba?" Tumangulang si Lourdes. Pero bumuntong hininga si Bianca na tila may mabigat na inililihim. "Mag-ingat ka sa kanya, pinsan. Mahirap basahin ang intensyon ng mga taong desperado sa pera." Ang mga salita ni Bianca ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa isip ni Lourdes. Ang munting kislap ng pag-uusisa na nagsimulang mabuo ay biglang nilamon ng lumang takot. Ang takot na maloko. Ang takot na masaktan. Oo nga naman. Sino ba siya para pagkatiwalaan ng isang estranghero? Isang hamak na tagalabas na bigla na lang pumasok sa buhay nila. Maya-maya, natapos na ni Mariano ang kanyang gawain sa isang hilera ng mga rosas. May nakita siyang isang bulaklak na pinakamaganda sa lahat. Kakaibang pula ang kulay nito at perpekto ang pagkakabukadkad. Pinitas niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Lourdes sa beranda. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa dibdib ng dalaga. Gusto niyang tumakbo, magtago, itaboy ito. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Tumigil si Mariano sa harap niya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito ngumiti. Ang mga mata lang nito ang nangusap. Mga matang malungkot, ngunit totoo. Dahan-dahan niyang inabot ang rosas. Napatingin si Lourdes sa bulaklak, pagkatapos ay sa mukha ni Mariano. Nandoon na naman ang takot, ang pagdududa na itinanim ni Bianca. Ngunit may iba pa siyang naramdaman, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nag-aatubili, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Sa halip na itaboy ang bulaklak, hinayaan niyang magtagpo ang kanilang mga daliri. Hinawakan niya ang tangkay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay na inabot sa kanya na hindi niya itinapon papalayo. Naramdaman niya ang lambot ng mga talulot sa kanyang nanginginig na daliri. Ang rosas na yon ang naging simula ng lahat. Para kay Mariano, ang makitang hawak ni Lourdes, ang bulaklak na bigay niya ay parang pagsilip ng araw pagkatapos ng isang napakahabang bagyo. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang malaking tagumpay. Hindi na siya isang anino lang sa hardin ni Lourdes. Nagpatuloy ang mga araw. Hindi pinilit ni Mariano na kausapin si Lourdes. Hinayaan niya lang itong masanay sa kanyang presensya. Ang ginawa niya habang nag-aalaga siya ng mga halaman ay magkwento ng mag-isa. "Alam mo ba, noong bata ako," sisimulan niya habang nagdidilig, "paborito naming laruin ng mga kaibigan ko ang tumbang preso. Kahit butas-butas ang tsinelas namin, sige pa rin sa takbuhan. Ang saya-saya namin noon kahit wala kaming pera." Nakatayo lang si Lourdes sa malayo, nagkukunwaring hindi nakikinig. Ngunit ang totoo, bawat salita ni Mariano ay naririnig niya. Kinukwentuhan siya nito tungkol sa ingay ng Divisoria, sa sarap ng fishball na may matamis at maanghang na sausawan, sa mga batang nagpapalipad ng saranggola sa ibabaw ng mga bubong. Mga simpleng kwento mula sa isang mundong hindi pamilyar kay Lourdes. Ngunit sa paraan ng pagkukwento ni Mariano, tila nagkakaroon ito ng kulay at buhay. Isang hapon,
Habang abala si Mariano sa paglilinis ng isang maliit na fountain sa hardin, hindi niya napansin na nadulas ang sabon sa kanyang kamay. Sa pag-aakalang bato, ang kanyang aapakan, natapakan niya ang sabon at bigla siyang nawalan ng balanse. Aray! Daing niya nang bumagsak siya sa damuhan, basang-basa ng tubig mula sa fontaine. Bigla, may narinig siyang isang tunog na halos isang taon na niyang hindi naririnig mula dito. Isang mahinang tawa. Napalingon si Mariano. Nakita niya si Lourdes sa beranda. Nakatakip ang kamay sa bibig. Ngunit ang mga balikat nito ay nanginginig sa pagpipigil ng tawa. Ang mga mata nitong dating blanco ay may kislap na ngayon. Hindi napigilan ni Mariano na mapangiti. Kahit masakit ang kanyang likod, sulit ang lahat. Ang pagtawang yon ang bumasag sa yelo sa pagitan nila. Kinabukasan, hindi na lang sa malayo na natili si Lourdes. Umupo na siya sa isang bench sa hardin na mas malapit kay Mariano. Hindi pa rin sila nag-uusap, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lumiit na. Isang dapit hapon, habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, mag-isa na lang si Mariano sa hardin. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang mapansin niyang papalapit si Lourdes. Tumigil ito sa tabi niya. Pareho silang tahimik na pinanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Payapa ito, puno ng hindi sinasabing pangunawa. Sa di kalayuan, mula sa bintana ng kanyang silid, pinapanood silang dalawa ni Bianca. Ang bawat ngiti ni Lourdes, ang bawat sandali ng kanilang katahimikan, ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Bianca. Ang hardin na dati kulungan ni Lourdes ay nagiging paraiso nito. At lahat ng iyon ay dahil sa lalaking iyon. Hindi maari. Pabulong niyang sabi sa sarili. Ang mga kamay ay nakakuyom. Hindi ko hahayaang maging masaya ka, Lourdes. Hindi pagkatapos ng lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello? Oo, ako ito. Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay nagbago, naging matigas, at puno ng utos. Gawin mo na ang pinapagawa ko. Siguraduhin mong malinis ang pagkakatrabaho. Kailangan kong sirain ang tiwala ni Lourdes sa kanya. Kailangan niyang maniwala na ang anghel na tagapagligtas niya ay isa palang demonyong nag-aabang lang ng tamang pagkakataon. Ibaba niya ang tawag. Tumingin siya niyang muli sa hardin. Nakita niyang nakatingin na si Mariano kay Lourdes. At si Lourdes, sa halip na umiwas, ay tiningnan din ito pabalik. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang tanong ang biglang binitiwan ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ano ang pangarap mo, Mariano? Natigilan si Mariano. Ang simpleng tanong na yon, mula sa mga labi ni Lourdes, ay ang pinakamagandang musikang naririnig niya sa buong buhay niya. Para sa kanya, iyon ay hindi lang isang tanong. Iyon ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon para pumasok sa mundong matagal nang nakasara. Ang pangarap ko? Ang tanong ni Lourdes ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mariano ng gabing iyon. Walang sino man, maliban sa kanyang ina, ang nagtanong sa kanya niyon. Para sa mga taong tulad niya, ang mangarap ay isang luho na hindi nila kayang bayaran. Ang mahalaga ay mabuhay para sa susunod na araw. Ngunit dahil si Lourdes ang nagtanong, tila biglang naging posible ang lahat. Ang pangarap niya ay simple lang, isang maliit na bahay na hindi binabaha, sapat na pagkain sa mesa at ang kalusugan ng kanyang ina. At marahil, isang hardin na puno ng mga rosas. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, nagsimula nang umikot ang plano ni Bianca. Maaga siyang gumising. Alam niyang tuwing umaga ay nagbabasa ng dyaryo si Lourdes sa maliit na library. Dahan-dahan siyang pumasok doon. Sa ibabaw ng lamesang paboritong upuan ng kanyang pinsan, hindi sinasadyang naiwan niya ang isang papel, isang pekeng bank statement. Malinaw na nakasaad doon ang pangalan ni Mariano at isang malaking halaga ng pera na di umano'y idineposito sa account nito.
Isang halagang imposibleng kitain ng isang hamak na hardinero sa buong buhay niya. Pagkatapos, hinintay niya lang ang tamang pagkakataon. Nang makita niyang pumasok na si Lourdes sa library at umupo sa paborito nitong upuan, doon na siya kumilos. Nakita ni Lourdes ang papel sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, puno ng pag-uusisa. Habang binabasa niya ang mga nakasulat doon, ang kanyang noo ay unti-unting kumunot. Ang pangalan ni Mariano, ang napakalaking halaga. Saan galing ang perang ito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkukunwaring pagkataranta. Ay pinsan, nandyan ka pala, sabi niya, na tila nagulat. Agad niyang kinuha ang papel mula sa kamay ni Lourdes. Naku, pasensya ka na. Papel ko yan. Naiwan ko lang. Ano yan, Bianca? Tanong ni Lourdes. Ang boses ay may bahid na ng kaba. Umupo si Bianca sa tapat niya. Huminga ito ng malalim na tila nag-aatubiling magsalita. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Wala ito, pinsan. Huwag mo na lang intindihin. Sabihin mo sa akin. Ayokong saktan ka, Lourdes. Bianca, sabihin mo na. Mapait nang ngumiti si Bianca at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng buhaya. Kagabi, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadyang marinig si Mariano na may kausap sa telepono. Ipinagmamalaki niya sa kausap niya na malapit na raw niyang maangkin ang lahat ng yaman natin, na ang kailangan lang niyang gawin ay makuha ang tiwala mo. Bawat salita ni Bianca ay parang isang suntok sa sikmura ni Lourdes. Ang hamog sa kanyang isipan ay biglang bumalik. Mas makapal at mas madilim kaysa dati. Ang mga lumang alaala na hindi niya maintindihan ay nagsimulang mag-ingay. Mga anino ng nakaraan. Mga pabulong na salita tungkol sa pagtataksil. Isang lalaking minahal niya noon. Isang pangakong napako. Hindi maari. Hindi totoo yan. Mahinang sabi ni Lourdes, mas para sa sarili niya kaysa kay Bianca. Sana nga, pinsan. Sana nga hindi totoo. Umiiyak na sabi ni Bianca. Pero ang bank statement na yan, iyan ang unang bayad na natanggap niya mula sa isang kalaban ng kumpanya ni Papa. Binabayaran siya para sirain ka, para sirain ang pamilya natin. Tumingin si Lourdes sa bintana. Sa labas, nakita niya si Mariano, masayang nakikipaglaro kay Toby. Nagtatawanan sila. Ngunit sa mga mata ni Lourdes ngayon, ang tawang iyon ay hindi na totoo. Ito ay isang maskara, isang kasinungalingan. Ang kalinga niya, ang mga kwento niya, ang rosas na bigay niya, lahat ay isang malaking panloloko. Ang munting tiwalang nagsimulang mabuo sa kanyang puso ay biglang nadurog. Pare-pareho lang sila. Sasaktan ka lang nila. Iiwan ka lang nila. Nang pumasok si Mariano sa loob ng bahay, dala ang isang tray ng tsaa para sa kanya. Ang nangiti sa labi nito ay hindi pa rin na nawawala. Ma'am Lourdes, naghanda po ako ng tsaa para sa inyo. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang Lourdes na unti-unti na niyang nakikilala. Ang nasa harap niya ngayon ay ang Lourdes ng unang araw. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo, puno ng galit, puno ng sakit. Tinitigan siya ni Lourdes. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Umalis ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim na parang isang patalim. Po? Naguguluhang tanong ni Mariano. Sabi ko, umalis ka! Sigaw ni Lourdes, kasabay ng paghagis niya ng isang libro mula sa mesa. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang mga salita ni Lourdes ay tumama kay Mariano na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya, hawak pa rin ang tray ng tsa. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng lubos na pagkalito. Ma'am Lourdes, anong problema? Nag-aalangan niyang tanong.
May nagawa po ba akong mali? Mali? Tumawa si Lourdes, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Puno ito ng pait. Ang pagkakamali ko ay ang pagkatiwalaan ng isang tulad mo. Isang ahas, isang manloloko. Bawat salita ay parang isang suntok. Hindi maintindihan ni Mariano kung saan nanggagaling ang galit na ito. Kagabi lang, tinanong siya nito tungkol sa kanyang mga pangarap. Kagabi lang, nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Anong nangyari? Hindi ko po kayo maintindihan, sabi niya. Dahan-dahang inilapag ang tray. Pakiusap, ipaliwanag niyo po sa akin. Wala ka nang dapat ipaliwanag, sigaw ni Lourdes, kasabay ng pagtayo at paghagis ng lahat ng bagay na mahawakan niya sa mesa. Mga libro, plorera, papel. Ang gusto ko lang ay umalis ka dito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dumating si Don Ricardo, baka sa mukha ang pag-aalala. Kasunod niya si Bianca na may pagkukunwaring takot sa mga mata. Lourdes, anak, anong nangyayari? Tanong ni Don Ricardo. Paalisin niyo siya, Papa. Humahagulgol na, sabi ni Lourdes. Itinuturo si Mariano. Isa siyang sinungaling. Gusto niya tayong sirain. Tumingin si Don Ricardo kay Mariano. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sir, wala po akong alam sa sinasabi niya. Desperadong sabi ni Mariano. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam kung bakit siya nagkakaganyan. Huwag kang magkunwari, sigaw ulit ni Lourdes. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ito ang simula ng isang panic attack. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis. O baka mas mabuti pang saktan ko na lang ang sarili ko. Ang mga salitang yon ang nagpatigil sa lahat. Ang banta ni Lourdes ay isang sandatang alam niyang hindi kayang labanan ng kanyang ama. Lumapit si Don Ricardo kay Mariano. Ang awtoridad sa mukha ng matanda ay napalitan ng pagsusumamo at sakit. Mariano, pasensya ka na. Halos pabulong niyang sabi. Kailangan mo na sigurong umalis para sa kapakanan niya. Parang gumuho ang mundo ni Mariano. Tumingin siya kay Don Ricardo, naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa. Ngunit ang nakita lang niya ay ang pag-iling ng isang amang natatakot para sa kanyang anak. Tumingin siya kay Lourdes. Ang babaeng unti-unti nang nagiging liwanag sa madilim niyang buhay ay nakatingin sa kanya ngayon na may sukdulan na pagkamuhi. Ang mga mata nitong minsan ay may kislap na ng pag-asa ay puno na ngayon ng takot at galit. Wala na siyang magagawa, walang maniniwala sa kanya. Isa lang siyang hamak na tagalabas. Tumalikod si Mariano. Walang salita. Bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang 1 milya ang bigat. Dahan-dahan niyang tinungo ang maliit na silid na ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang iilan niyang gamit at isinilid sa isang lumang bag. Ang huling tiningnan niya ay ang isang tuyong rosas na nakasuksok sa isang baso sa tabi ng kanyang kama. Ang unang rosas na tinanggap sa kanya ni Lourdes. Kinuha niya ito, ngunit ang mga talulot nito ay nalaglag at kumalat sa sahig, katulad ng kanyang puso. Durog. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, nakita niya si Bianca na nakatayo sa isang sulok ng pasilyo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ng tagumpay sa mga labi nito ay nagsabi na ng lahat. Sa wakas, naintindihan na ni Mariano. Paglabas niya ng dambuhalang gate, doon nagsimulang bumuhos ang ulan. Malakas, malamig. Katulad ng gabing una niyang nakilala si Toby. Ngunit ngayon, wala nang batang kailangang tulungan. Ngayon, siya na ang nangangailangan ng tulong. Siya na ang nawawala. Itinaas ni Mariano ang kanyang mukha sa langit. Hinayaan niyang bumuhos ang ulan sa kanyang mukha. Hinayaan niyang ang lamig nito ay pumasok sa kanyang mga buto. Hinayaan niyang ang mga patak nito ay humalo sa kanyang mga luha. Wala na. Nawala na ang lahat. Si Kuya Mariano ang unang kaibigan ni Toby.
Sa loob ng mansyon, lahat ay mabait sa kanya. Ang kanyang lolo ay laging may dalang laruan. Ang kanyang mga yaya ay laging naghahanda ng masasarap na pagkain. Ngunit lahat sila, kapag tinitingnan siya, ang nakikita ay isang batang nawala. Isang apo, isang pamangkin. Si Kuya Mariano lang ang tumingin sa kanya at ang nakita ay si Toby. Si Kuya Mariano ang nagturo sa kanyang magpalipad ng saranggola. Siya rin ang nagkwento sa kanya tungkol sa mga bituin at siya ang laging nagsasabing, ang kabaitan, Toby, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Kaya nang bigla na lang itong nawala, gumuho ang maliit na mundo ni Toby. Nasaan si Kuya Mariano? Tanong niya sa kanyang lolo Ricardo. Umalis na siya, apo. Malungkot na sagot ng matanda. Bakit po? Kailangan eh. Hindi matanggap ni Toby ang sagot na yon. Hindi siya naniniwalang masama. Si Kuya Mariano, hindi maaari. Ang kanyang mama Lourdes, mula nang umalis si Kuya Mariano, ay bumalik sa dati. Laging nakakulong sa kwarto. Laging tahimik. Mas malala pa kaysa dati. Isang hapon, habang naglalaro si Toby ng taguan kasama ang anak ng isang katulong, napadpad siya sa isang bahagi ng mansyon na bihira niyang puntahan, ang lugar kung nasaan ang opisina ng kanyang tita Bianca. Narinig niyang papalapit ang kalaro niya, kaya sa pagmamadali, nagtago siya sa ilalim ng isang malaking mesa sa loob ng opisina. Natatakpan ito ng mahabang mantel kaya hindi siya makikita. Maya-maya, narinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca. Hindi nito alam na may tao sa loob. Umupo ito sa silya at may tinawagan sa telepono. Hello, Clarice? Oo, ako to, sabi ni Bianca. Ang boses niya ay iba. Hindi ito ang malambing na boses na laging ginagamit niya kapag kaharap ang pamilya. Matigas ito. Matagumpay. Ay, wag mo nang alalahanin yon. Ang importante wala na siya. Tumawa si Bianca. Ang galing nga eh. Isang pekeng bank statement lang pala at ilang patak ng luha. Bumalik na ulit sa dati ang baliw kong pinsan. Natigilan si Toby sa ilalim ng mesa. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Akala niya siya lang ang nagmahal kay Marco. Namatay siyang hindi nalalaman na ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. At ngayon, itong si Lourdes, akala niya makakahanap siya ng bagong pag-ibig sa isang basurero. Hindi ako papayag. Si Marco, ang pangalang iyon, narinig na niya iyon mula sa kanyang lolo. Ang tatay niya. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang mabulok sa kalungkutan niya. Iyon ang nararapat sa kanya. At sa wakas, ang lahat ng yaman ng mga Montemayor ay mapupunta na rin sa tamang tao. Sa akin. Nanginginig na si Toby sa ilalim ng mesa. Ang kanyang tita Bianca, siya ang may kasalanan ng lahat? Bigla niyang naalala ang isang bagay. Ang luma at mumurahing cellphone na bigay sa kanya ni Kuya Mariano. Sabi nito, para to sa'yo mo, Toby. Para kung kailangan mo ng tulong o kung gusto mo lang ng kalaro, nandito lang ako. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Walang ingay niyang pinindot ang record sa voice recorder app. Hinintay niyang matapos ang pag-uusap. Nang marinig niyang tumayo na si Bianca at lumabas ng silid, na natili pa siyang nakatago ng ilang minuto, tinitiyak na wala na talaga ito. Nang sa wakas ay lumabas siya mula sa ilalim ng mesa, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang bagay na mas makapangyarihan pa sa lahat ng pera ng kanyang tita Bianca. Ang katotohanan. Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya. Takbo, Toby. Takbo. Nilagpasan niya ang mga pasilyo. Umakyat siya sa engrandeng hagdanan. Tinungo niya ang silid kung saan niya alam na laging nagkukulong ang kanyang lolo kapag malungkot ito. Kumatok siya ng malakas. Lolo! Lolo! Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang pagod na mukha ni Don Ricardo. Toby? Anong problema, apo? Hindi siya nagsalita.
Hinihingal pa siya. Ang ginawa lang niya ay itinaas ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lolo, kailangan niyo po itong marinig. Ang opisina ni Don Ricardo ay nababalot ng mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa cellphone ni Toby. Isang boses na puno ng galit, inggit, at panlilinlang. Ang boses ni Bianca. Nakatayo si Lourdes sa tabi ng kanyang ama para siyang isang estatwa na gawa sa yelo. Bawat salita mula sa recording ay parang isang matalim na piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Bumalik na ulit sa dati ang baliw kong pinsan. Akala niya siya lang ang nagmahal kay Marco? Marco, ang pangalang iyon. Para itong isang kulog na yumanig sa natutulog na bulkan sa loob ni Lourdes. Bigla, ang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan sa loob ng 20 taon ay nagsimulang humawi. Nakita niya ang isang nangiti, ang mga mata ni Marco, ang paraan nito ng pagtawa, ang init ng kamay nito sa kanyang kamay. Pagkatapos, nakita niya ang isang kotse, ang tunog ng nabasag na salamin, mga sigaw, dugo, at nakita niya ang mukha ni Bianca sa ospital, umiiyak. Ngunit ang mga mata, may kakaiba sa mga mata nito. Hindi ito kalungkutan, isang bagay na mas madilim. Tagumpay, ang lahat ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Ang pag-ibig, ang trahedya, ang sakit, at ang kasinungalingan. Isang 20 taong kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Nang matapos ang recording, walang nagsalita. Si Don Ricardo ay napaupo. Ang muka ay balot ng hindi makapaniwalang sakit. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang apo, at naintindihan niya ang lahat. Ang sarili niyang kapatid, ang ina ni Bianca, ang nagkumbinsi sa kanya noon na ilayo si Toby para maprotektahan. Si Lourdes, isa pala itong plano na matagal nang inilatag. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, may dalang isang tray ng kape, ang kanyang muka ay may ngiti. Papa, nagdala ako ng Natigil siya nang makita ang mga mukha ng lahat ng tao sa silid. Ang cellphone sa kamay ni Toby. Ang itsura sa mukha ni Lourdes. Alam na niya. Anong nangyayari dito? Nagkukunwaring tanong niya. Tapos na ang pagpapanggap mo, Bianca. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ngunit hindi si Don Ricardo ang hinarap ni Lourdes. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Bianca. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Lourdes ay hindi na blanko. Nag-aalab ito sa galit. Isang galit na naipon sa loob ng 20 taon. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Lourdes, ngunit ang bigat nito ay parang 100 taon. Anong bakit? Depensa ni Bianca. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Minahal mo si Marco, hindi ba? Ang tanong na yon ang sumira sa lahat ng depensa ni Bianca. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang mukha ay napuno ng puot. Oo, minahal ko siya. Sigaw niya. Minahal ko siya ng higit pa sa pagmamahal mo. Pero ikaw ang pinili niya. Ikaw na mahina. Ikaw na duwag. At anong ginawa mo? Ipinahamak mo siya. Namatay siya dahil sa'yo. At si Mariano? Tanong ni Lourdes. Ang boses ay nanginginig. Bakit mo siya idinamay dito? Dahil nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Bianca. Nakita ko kung paano kanya binubuhay muli. Hindi ka karapat-dapat maging masaya, Lourdes. Kung hindi ako pwedeng maging masaya, hindi ka rin pwedeng maging masaya. Sinampal ni Lourdes si Bianca. Isang malakas na sampal na nagdala ng katahimikan sa buong silid. Hindi na umiyak si Lourdes. Tapos na ang kanyang pag-iyak. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na sakit. Pagsisisi. Isang napakalalim na pagsisisi. Naalala niya ang mukha ni Mariano. Ang kabaitan sa mga mata nito, ang mga kwento, ang rosas,
ang tanong tungkol sa kanyang pangarap, at naalala niya ang mga salitang binitiwan niya. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Hindi para kay Bianca, kundi para sa lalaking wala na doon. Bigla siyang tumalikod. Hindi niya napinansin pa si Bianca o ang pagtawag ng kanyang ama. Ang tanging nasa isip niya ay si Mariano. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng enggrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay isang panalangin. Sana hindi pa huli ang lahat. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang pagsisisi. Ngunit hindi siya nagpatinag. Isinuong niya ang ulan. Basang-basa, tumatakbo sa gitna ng unos. Ang tanging isinisigaw ng kanyang puso at isipan ay isang pangalan. Mariano, patawarin mo ako. Mariano. Basa, lamig, gutom. Iyon ang mundo ni Mariano sa loob ng nagdaang ilang araw. Bumalik siya sa pagtutulak ng kariton, ngunit wala na ang dating sigla. Bawat patak ng ulan ay isang paalala. Bawat tunog ng kulog ay parang boses ni Lourdes na nagtataboy sa kanya. Paano niya nagawang maniwala? Paano niya nagawang umasa na ang isang tulad niya ay may lugar sa isang mundong tulad ng sa kanya? Nakatayo siya ngayon sa parehong eskinita kung saan una niyang nakita si Toby. Walang benta. Basang-basa. Nanginginig sa lamig. Ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nararamdaman niya, kundi ang lamig ng isang pusong sumuko na. Isang pusong nabigo. Bigla, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, may narinig siyang isang sigaw. Mariano! Isang boses na napakapamilyar. Isang boses na pinipilit niyang kalimutan, pero gabi-gabing bumabalik sa kanyang mga panaginip. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa dulo ng eskinita, nakatayo si Lourdes. Basang-basa rin. Ang mamahaling damit ay lagkit na sa katawan. Ang buhok ay tumutulo. Ang kanyang paghinga ay habol. Tumatakbo siya, patungo sa kanya. Natigilan si Mariano. Baka isa na naman itong panaginip. O isang malupit na laro ng kanyang pagod na isipan. Ngunit papalapit ito ng papalapit. Totoo siya. Nang nasa harap na niya si Lourdes, wala itong sinabi. Ang ginawa lang nito ay yumakap sa kanya ng napakahigpit. Isang yakap na tila nagsasabing, patawarin mo ako, huwag mo akong bibitawan. Naramdaman ni Mariano ang panginginig ng katawan ni Lourdes. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito na humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang balikat. Patawad. Humahagulgol na, sabi ni Lourdes. Mariano, patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nakatayo lang si Mariano, hindi makagalaw. Ang init ng yakap ni Lourdes ay unti-unting tinutunaw ang yelo sa kanyang puso. Alam ko na ang lahat, patuloy ni Lourdes habang nakayakap pa rin. Ang tungkol kay Bianca, ang tungkol sa kasinungalingan niya, hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan. Ang duwag ko, ang tanga ko. Humiwalay si Lourdes sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga mata ni Lourdes ngayon ay hindi na blangko, hindi na galit. Puno ito ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Mariano dati. Pagmamahal. Sinaktan kita, sabi ni Lourdes, basag ang boses. Itinaboy kita, pero sa mga araw na wala ka, doon ko naintindihan. Hindi ang hardin ang nagpapagaling sa akin, hindi ang mga gamot, hindi ang mansyon. Huminga siya ng malalim. Ikaw, Mariano, ikaw ang nagpagaling sa akin. Ang kabaitan mo, ang puso mo, ikaw ang himala ko. Sa mga salitang yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Mariano sa paligid ng kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang sariling mga luha. Isang lalaking sanay sa hirap,
ngunit hindi sanay sa ganitong klase ng emosyon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Lourdes. Lourdes, oh, iyon lang ang nasabi niya. Ang pangalan nito ay isang panalangin sa kanyang mga labi. Halika na, sabi ni Lourdes. Hinila siya papalayo sa kariton. Umuwi na tayo. Umuwi? Oo, sa bahay, sa ating tahanan. At sa gitna ng malakas na ulan, sa isang maruming eskinita sa Maynila. 2 taong mula sa magkaibang mundo ang nagkasundo. Hindi sila pinag-isa ng pera o ng estado sa buhay. Pinag-isa sila ng isang simpleng kabutihan na nagligtas sa isang kaluluwang naliligaw. Pinag-isa sila ng pagpapatawad na naghilom sa isang pusong nasugatan. Pinag-isa sila ng pag-ibig. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ng mga Montemayor ay mas maganda kaysa dati. Ngunit ngayon, hindi na lang si Mariano ang nag-aalaga dito. Kasama niya si Lourdes, na ang mga ngiti ay kasing liwanag na ng mga bulaklak sa paligid. At kasama nila si Toby, na tumatakbo at naglalaro. Ang kanyang mga tawa ay ang musika sa kanilang bagong buhay. Hindi na nagtutulak ng kariton si Mariano, ngunit hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. Ang mansyon ay bukas na ngayon para sa mga batang lansangan tuwing Sabado, kung saan sila ay pinapakain at binibigyan ng pag-asa. Isang hapon, habang magkatabing nakaupo sina Mariano at Lourdes sa isang bench, pinapanood si Toby na nagpapalipad ng saranggola. Hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay. Salamat, Mariano, mahina niyang sabi. Para saan? Dahil tinuruan mo akong mangarap ulit. Ngumiti si Mariano. At salamat din, sabi niya, dahil ikaw ang naging katuparan ng pangarap ko. Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mga mata, ang pangako ng isang wagas at walang hanggang pag-ibig ay nabuo. Dahil sa huli, napatunayan na ang isang butil ng kabutihan ay sapat na upang magligtas ng isang buhay at bumuo ng isang pag-ibig na wagas.